Kaagad namang nagpangkat-pangkat ang mga tauhan sa tatlong grupo. Ang una ay nagputol ng mga kahoy upang gawing troso. Samantalang ang pangalawang grupo ay nagumpisa na ring maghukay at magmina. Ang pangatlong grupo ay may mga hawak na dekalibreng baril at nagroronda sa buong paligid ng pinagtatrabahuhan. Nasa kasarapan ng pagpapahinga noon si Agaram nang makarinig siya sa ibaba ng kabundukan ng pagtumba ng mga puno. Alam niyang ito ang mga kaaway na sinasabi ni Diwata Hiraya, kung kaya't dali-dali siyang bumaba ng bundok upang pigilan at palayasin ang mga kaaway. Mabilis na gumapang si Agaram pa ibaba ng bundok. Nang malapit na siya sa mga kalaban, ay walang pag-aatubiling pinaputukan siya ng mga kaaway. Ahas? Napakalaking ahas, Senyor Miguel. Sige Katemyong, paputukan nyo. Tadtarin nyo ng bala ang katawan ng dambuhalang ahas na yan. Patuloy sa pagbabaril ang mga tauhan ni Katemyong kay Agaram. Subalit sa laki ng ahas, ay tumatalbog lamang ang kanilang mga bala sa balat nito. Dahil sa mga alingaw-ngaw ng mga putukan sa kabundukan, ay batid na ni Celso na nag-uumpisa na ang laban sa pagitan ng mga kaaway. Martina, bantayan mo si Ernie dahil nag-uumpisa ng mangambala ang mga kaaway. Kailangan ni Agaram ng aking tulong. Tay, huwag niyo po akong iwan. Anak, kinakailangan kong gampanan ang nakaatang na tungkulin sa akin. Hindi ko man ibig na iwanan ka at malayo sa'yo, subalit kinakailangan kong tulungan si Agaram upang maitaboy at mapalayas ang mga kaaway na pilit naghahasik ng gulo sa ating lugar. Anak, sige na. Makinig ka sa iyong ama. Paglaki mo, mauunawaan mo rin ang ipinaglalaban ng iyong ama. Sige na Martina, aalis na ako. Ernie anak, magpakabait ka sa nanay mo ha. Makinig ka sa kanya. Kaagad namang umalis si Lolo Celso patungo sa pinanggagalingan ng mga putukan. Naiwang umiiyak naman si Ernie habang pilit na susunod sa kanyang ama. Bakit kailangan si ama pang humarap sa mga kaaway, Inay? Di ba po marami namang mga tao sa atin? Balang araw anak, maiintindihan mo rin ang lahat. Basta ang masasabi ko lang sa'yo, ang angka natin ang pinili at binasbasan ni Diwata Hiraya upang magprotekta at magpanatili ng katahimikan at kapayapaan sa ating lugar. Pagdating ni Lolo Celso sa paanan ng bundok, ay nakita niyang pilit na pinagtutulungan si Agaram at walang tigil sa pagbabaril sa dambuhalang ahas. Nagmanman muna siya upang matukoy niya kung sino ang pinuno ng pangkat ng mga kalalakihan. Nang matukoy niya na si Senyor Miguel ang kanilang pinaglilingkuran, ay kaagad siyang lumabas sa kanyang pinagtataguan. Tumigil kayo! Nagulat ang lahat sa biglang paglabas ni Lolo Celso mula sa pinagkukublian nito. Sino ka? Bakit ka nandito ng oras ng gabi? Ako po si Celso. Kayo po pala si Senyor Miguel, ang pinuno ng pangkat ng mga ito. Oh, bakit ka narito? Senyor Miguel, isa po ako sa tagapagbantay ng kabundukan na ito at ng dambuhalang ahas na yan. Mabuti pa po siguro, itigil nyo na lang kung ano mang inyong binabalak. Dahil bilang isa sa tagapagbantay ng kabundukang ito, ay hindi po namin kayo pahihintulutan na sirain na lang at kalbuhin ang kagubatang ito. Ang lakas naman ng loob mo para salitaan ako ng ganyan. Sino ka para utusan ako sa kung ano man ang kailangan kong gawin? Hindi po ako nag-uutos, kundi nakikiusap po ako upang hindi na humantong pa sa hindi pagkakaunawaan. Talagang nagagawa mo pa akong takutin. Katemyong,
Bigyan niyo nga ng leksyon ng taong yan. Pagkasabi ni Senyor Miguel, ay kagad namang pinaputukan si Lolo Celso ng mga kasama ni Katimyong. Sa isang iglap ay nagkaroon ng paglalaban sa kanilang mga panig. Nang mga oras na yon, ay nakipaglaban na rin si Agaram. Lahat ng maabutan nito ay kanyang nilulunok ng buhay. At walang awang iwinawasiwas nito ang kanyang buntot sa mga kalaban. Buong tapang ring sumugod sa kalaban si Lolo Celso. Mabilis niyang hinugot ang hawak niyang talibong at walang pag-aatubiling iwinasiwas sa mga kaaway. Sa kabilang banda ay rinig naman nila Ernie at Nanay Martina ang matinding labanan sa bundok. Walang humpay na alingaw-ngaw ng mga putok ng baril at mga pagsabog ang kanilang maririnig. Sa tindi ng laban ng magkatunggali ang grupo, ay halos yumanig ang lupa dahil sa mga pampasabog at pakikipaglaban ng dambuhalang si Agaram. Katimyong, bakit hirap na hirap kayong mapatay ang dambuhalang ahas na yon at ang tampalasang matanda? Senyor Miguel, may mga kapangyarihan po ang ating mga kaaway at hindi po sila tinatabla ng ating mga baril at maging ng itak. Isa pa po ay may bilis at liksi sila na hindi natin kayang pantayan. Unti-unti na po tayong nagagapi. Ganun ba? Sige, sabihan mo ang mga kasamahan natin na umatras na muna dahil kailangan nating pagplanuhan kung paano natin matatalo ang mga kalaban. Opo, Senyor Miguel. Masusunod po. Mabilis namang inutusan ni Katimyong ang kanyang mga kasama na umatras na muna sa laban. Kaagad na nagsipulasan naman ang mga kaaway at pagkalipas ng ilang minuto ay bumalik ang katahimikan sa buong paligid. Dahil sa tindi ng labanan kanina, maraming mga punong kahoy ang napinsala at nasira. Ang dating magandang kagubatan ay sa isang iglap ay parang pininsala ng ipo-ipo. Agaram, alam kong hindi pa tapos ang ating laban. Malakas ang kutob ko na babalik at babalik pa ang mga yon. Tama ka, Celso. Kung kaya kailangang maging handa tayo sa lahat ng oras upang mapangalagaan natin ang kabundukang ito na hindi nila makuha at masira. Handa kong ibuwis ang aking buhay para lamang magampanan ang tungkuling iniatang ng mahal na diwatang si Hiraya. Mag-iingat ka, Celso, dahil batid kong alam na nila ang taglay mong birtud. Salamat kaibigan sa iyong paalala. Sa ngayon, uuwi na muna ako dahil alam kong nag-aalala na sa akin ang aking mag-ina. Sige kaibigan. Ako na muna ang bahalang magbantay rito. Kaagad namang umuwi si Lolo Celso sa kanila dahil sa pag-aalala para sa kanyang pamilya. Pagdating niya sa bahay, ay kaagad siyang humingi sa kanyang asawa ng tubig na maiinom dahil sa uhaw na uhaw siya buwat sa matinding labanan. Sinabi ni Lolo Celso sa kanyang asawa na hindi pa tapos ang laban dahil sa alam niyang babalik pa ang mga ito at naghahanap lamang ng tamang pagkakataon. Sa kabilang banda naman ay ganun na lang ang galit ni Senyor Miguel dahil halos mga lahati sa kanyang mga tauhan ang napaslang nila Agaram at Lolo Celso. Mabilis niyang ipinatawag ang kanyang mga tauhan upang pag-usapan kung paano mapapaslang sina Lolo Celso at ang dambuhalang ahas. Mga kasama, batid niyong may taglay na anting-anting ang ating mga kalaban. Kaya paano natin sila matatalo? Kung sino man ang makakalutas sa kinakaharap nating suliranin, ay bibigyan ko ng gantimpala. Agad na tumayo ang isa sa tauhan ni Katimyong. At nagwika ito ng, mawalang galang na o, Senyor Miguel. May alam po ako kung paano natin matatalo ang mga kaaway.
Ako po'y tubong Burias Masbate. At sa aming baryo po ay may mga bantog ng mga dalubhasang antingero. At tulad po ng ating nakalaban kanina, may taglay din po ang mga ito na kapangyarihan o anting-anting na sa tingin ko po ay mapapantayan at mas mahihigitan pa ang taglay ng ating kaaway. Kung gayon, bukas na bukas rin ay bumalik ka sa iyong lugar at magsama ka ng ating mga tauhan at papuntahin mo rito ang iyong mga sinasabi. Sabihin mo na handa akong magbayad kahit magkano para sa kanilang serbisyo. Masusunod po, Senyor Miguel. Senyor Miguel, hindi naman po sa pagmamaliit sa sinabi ni Ador. Subalit, mas maganda siguro kung maghahanap pa tayo ng karagdagang pwersa nang sa ganun ay matiyak natin ang ating pagkapanalo. Katemyong, mawalang galang na po. Sa tingin ko, matutulungan tayo ng inyong angkan. Alam nyo naman po siguro na alam namin ang lahing inyong pinanggalingan. Kung sabagay, ito na ang tamang pagkakataon upang makapaghigante ang aming angkan sa albularyo ngayon. Senyor Miguel, bigyan niyo po ako ng pagkakataon na makabalik sa kapis upang makausap ang aming angkan. Sige Katemyong, isama mo ang iilan sa ating mga tauhan. Ako ang bahala sa mga gastusin. Kinabukasan ay umalis na nga si Katemyong kasama ang 3 nitong tauhan upang kausapin ang supremo ng kanilang angkan. Alam ng mga tauhan ni Katemyong na isa siyang aswang na lahing mandaraget at alam din ng mga ito ang paglayas ng kanilang angkan sa probinsya ng Masbate dahil sa pamamaslang ng bantog na albularyo na ama ni Lolo Celso. Sa kabilang banda naman ay humayo na rin sila Ador patungo sa Burias upang kumbinsihin ang mga bayarang antingero sa kanilang baryo. Habang lumilipas ang mga araw na kasama ni Lolo Celso ang kanyang pamilya, ay hindi niya alam ang sakunang papalapit at paghahanda ng mga kalaban. Iginugol ni Lolo Celso ang kanyang oras at panahon sa pagtuturo at pagsasanay sa kanyang kaisa-isang anak. Alam niya nga namang oras ay pwede siyang mawala, kung kaya't puspusan ang kanyang ginagawang pagtuturo at pagsasanay sa hahalili sa kanya balang araw. Ernie anak, bumangon ka na riyan at magsasanay na tayo. Pero itay, antok pa po ako eh. At isa pa, pagod pa sa ginawa nating pagsasanay kahapon. Bumangon ka na riyan anak. Kailangan mong matutunan pa ang mga bagay-bagay. Ayaw ko po itay, inaantok pa ako. Sige na anak, tumayo ka na riyan. Kung ayaw mong bumangon riyan, sige, aalis na lang ako. Ha? Alis? Ayaw ko pong iwanan niyo ako itay. Gano'n naman pala eh, di tumayo ka na riyan at magsasanay na tayo. Sige na nga po. Wala na ngang nagawa si Lolo Ernie at dahil sa ayaw niyang iwanan siya ng kanyang kasama at napilitan siyang magsanay. Itinuro ni Lolo Celso ang mga lihim na kaalaman, maging ang bakod at puder pang depensa. Bukod pa riyan, ay itinuro din sa kanya ang mga orasyon at pakaing dasal para sa bertud na kanyang inaalagaan. Alam mo Ernie anak, sa ayaw at gusto mo, darating ang panahon na ikaw ang hahalili sa akin. Tulad ng paghalili ko sa aking ama, ay ganon ka rin. Kung sakali man na mawala ako, palagi mo sanang pagkatatandaan ang kahalagaan ng tungkuling ating sinumpaan sa mahal na diwatang si Hiraya. Akala ko po ba magsasanay lang tayo itay? Bakit parang bakit namamaalam ka na po?
Mas maganda nang maging handa tayo, anak, kung sakasakaling dumating ang araw na yon. Sana wag nang dumating ngayon, tay. Dahil ipinapangako ko sa'yo na uubusin ko ang mga may sala at wala akong ititira. Kahit na nasa sinapupunan pa sila ng kanilang mga asawa. Ganyan nga, anak. Ganyan katapang ang ating mga ninuno. Kaya tayo ang napili at hinirang ng diwatang si Hiraya na mangalaga at magpanatili ng kapayapaan sa ating lugar. Biro lang po yun, tay. Ang totoo, takot ako sa mga aswang, kaya ayaw kong kalabanin sila. Siguro naman pwede ko silang kaibiganin para syempre hindi nila ako paginitan. Hay nako, Ernie. Umiiral na naman yung pagiging pilyo mo. Mabuti pa kumain na muna tayo at kung ano-ano na lang yung naiisip mo. Lumipas pa ang mga araw at nagpatuloy pa si Lolo Celso sa pagsasanay sa kanyang anak na si Lolo Ernie. Pero ang hindi nila alam na naghahanda na ang mga kalaban at nalalapit na ang katapusan ni Lolo Celso. Pagkalipas ng 1 linggong pagsasanay ni Lolo Celso sa kanyang anak, ay sinama niya ito sa kabundukan kung saan makikipagkita sila sa diwatang si Hiraya. Anak, nandito na tayo sa pusod ng kagubatan kung saan dito ako nakikipagkita kila Diwata Hiraya Tagaram. Itay, ano ho bang kailangan gawin ni Diwata Hiraya sa akin? Kailangan kang mabasbasan, anak ni Diwata Hiraya, bilang susunod na itatalaga na tagapangalaga tulad ko. Kailangan pa po ba talaga yun, tay? Oo, anak. Dahil yun ang daan upang magkaroon tayo ng ugnayan ng Diwatang Hiraya at kilalanin kang tagapangalaga ng mga elemento na nakatira sa kagubatan at kabundukan. Elemento po ba, tay? Asan po? Tanging si Agaram lamang ang nakikita ko at si Diwata Hiraya. Alam mo, anak, hindi pa lubos na nakabukas ang iyong pangatlong mata. Kaya sila Diwata Hiraya at Agaram lang ang pinahihintulutang makita mo. Pero ang totoo, maraming mga elemento ang nasa paligid tulad ng mga tamawo, engkanto, duwende, tikbalang at mga lambana at marami pang iba. Dahil sa sinabi ni Lolo Celso ay halos manginig naman si Ernie sa matinding takot. Kaagad namang sinimula ni Lolo Celso ang pag-aalay sa dambana na kanyang ginawa. Pagkatapos ay inilagay niya ang mga handog sa mahal na Diwata Hiraya at saka nagbigay ng paumanhin at pahintulot na sila ay kausapin. Sa isang iglap ay nagkaroon ng matinding liwanag na sobrang nakakasilaw sa buong paligid. Halos napapikit naman si Ernie sa matinding liwanag na bumabalot sa paligid. Maya-maya pa ay tumambad sa kanilang harapan ng diwatang si Hiraya. Kaagad namang lumuhod si Lolo Celso pagkakita sa diwata at nagbigay ng pagbate kung kaya't ganun din ang ginawa ni Ernie. Celso, aking lingkod, bakit mo ako nais makausap? Paumanhin po, mahal na diwata. Narito po ako dahil sa tingin ko po ay nakahanda na ang aking kaisa-isang anak na si Ernie upang iyong basbasan na susunod na hahalili sa akin balang araw. Mainam kung gayon, Celso. Ngayon din ay babasbasan ko ang iyong anak. Kaagad namang pinalapit ni Lolo Celso si Lolo Ernie sa harapan ng Diwata Hiraya. At paglapit ni Lolo Ernie ay itinaas naman ng diwata ang kamay nito at ipinatong sa uluhan ni Lolo Ernie. Nagulat pa si Lolo Ernie nang magsalita ang diwata sa dialekto nito na hindi niya maunawaan.
Subalit naputol ang kanyang mga iniisip nang biglang may enerhiya siyang naramdaman na lumukob sa buo niyang pagkatao. Nang matapos ng diwata ang pagbabasbas nito, ay doon na tuluyang nagbago ang pananaw ni Lolo Ernie. Ang dating tahimik sa paligid kanina, ngayon ay nakikita na niya ng maayos at di niya halos mapaniwalaan na totoo ang mga sinasabi ng kanyang ama patungkol sa mga elemento. Marami palang mga elemento ang nakasaksi sa pagbabasbas sa kanya ng Diwata Hiraya. Kitang-kita ni Lolo Ernie ang pagbubunyi ng mga ito dahil sa pagtatalaga sa kanya bilang susunod na tagapangalaga ng kanilang lugar. Nang matapos na ang seremonya, ay umuwi na sila Lolo Celso upang makapagpahinga na rin buhat sa araw-araw na pag-iinsayo. Nagpatuloy ang kanilang tahimik na pamumuhay. Subalit isang linggo lamang ang lumipas ay dumating na nga si Ador kasama ang 7 mga antingero na bayaran. Senyor Miguel, narito na po ang mga antingero buhat sa aming baryo upang makipag-isa sa atin. Mabuti kung gayon. Sino na ang namumuno sa pangkat? Ako ho, Senyor Miguel. Kung ang pipitsuging albularyo lang ang sagabal sa inyo, ngayon pa lang ay magsaya na kayo dahil hindi siya uubra sa amin ng mga kasama ko. Hindi ang albularyo na yun ang kakalabanin nyo dahil sila Katimyong na ang bahala doon. Ang paghandaan nyo ay kung paano matatalo ang inkantadong ahas na yun. Ahas na inkantado? Doon na nga ipinaliwanag ni Senyor Miguel ang tungkol sa dambuhalang ahas na si Agaram. Ayon kay Senyor Miguel, na hindi ito tinatabla ng bala ng baril o ng itak, kung kaya't sila ang nararapat na kumalaban dito. Natawa naman ang mga antingero sa sinabi ni Senyor Miguel. Dahil para sa kanila, walang panama ang mga tangan nila kumpara sa dambuhalang ahas na yon. Nagpakitang gilas pa nga ang mga ito kay Senyor Miguel upang ipakita na hindi sila basta-basta lamang na mga antingero. Dahil sa taglay nilang mga anting-anting. Sinabi naman ni Senyor Miguel na aantayin lang nila ang pangkat ni Katimyong. Saka sila sasalakay sa pinagkukutaan ng ahas at ng albularyong si Lolo Celso. Ayan, hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Pasensya na kayo ha. Pansin nyo naman siguro, hindi ako makapag-record ng maayos dahil yun nga yung sipon natin tsaka masama pa rin talagang pakiramdam ko. Tapos malat yung natin pagka-record. Sana maintindihan nyo. Yun lang. Salamat.